Dr. J. Pag-usapan natin the good and the bad cholesterol. Ang tanong ng patient, Dok, okay po ba sa akin ang taba ng isda? Ang isda po ba ay may bad cholesterol o good cholesterol? So, sasagutin natin yan. Nag-try si Dr. J kumain ng isang bowl ng fresh tuna with rice. So, anong effect? Pag-uusapan natin. So, Dr. J po, sa ating Day 10 of 365 Journey to Health. Isa sa favorite na food natin is yung Japanese food. Kapag sinabing Japanese food, papasok dyan yung tuna sashimi. So, I tried, sinubukan ko po na kumain ng isang tuna sashimi na isang bowl na may 5 peraso. 5 perasong lean tuna, may mid-fatty at may fatty tuna. So, 5 slices po yan, may kasamang rice. So, ano ba magiging effect na to? Good or bad cholesterol? So, ihimayin natin yan. Ang isang bowl ng tuna na fresh tuna, 5 pieces, ay meron ng cholesterol na 90 milligrams of cholesterol. At ang fats niya ay nasa 3 grams. So, ano ang effect na to? Ang pag-uusapan natin will focus on the omega-3 fatty acids. Ang tuna pala ay mataas ang omega-3 fatty acids. Ang omega-3 fatty acids, maraming health benefits, particularly sa puso. So, sino sa inyo ang may hypertension, may diabetes, o diagnose na kayo na may barado sa puso? So, ang main topic natin talaga ay ang health benefits ng omega-3 fatty acids na makikita natin sa fresh tuna na talaga namang yung 5 perasong slices ng tuna, mataas ang omega-3 fatty acids. Ang requirement ng American Heart Association ay 500 milligrams of EPA plus DHA. Ito yung omega-3. Pero ang 5 slices ng isang order ng tuna, ng fresh tuna, ay 3.5 to 3.7 grams na siya. So, it exceeds ng recommendation ng American Heart Association. So, hindi lahat ng cholesterol ay bad. May good cholesterol, particularly ang EPA plus DHA, ang omega-3 fatty acids. So, kung 3.7 grams siya, that is 3,700 milligrams. Ang recommendation, 500 milligrams lang as supplement. Pero, kung meron kang hypertension at may sakit sa puso, dapat 1 gram or 1,000 milligram sa isang araw ang inyong omega-3 fatty acids. Pag mataas ang triglycerides, ang omega-3 fatty acids ninyo dapat umaabot siya ng 2 grams per day. So, 2,000 milligrams per day. Yun ang requirement ng omega-3 fatty acids. Pero, kung supplement lang, sobra pa yung 5 piraso ng tuna na kinain natin. 3,700 milligrams. Pang isang linggo na requirement ninyo na omega-3 fatty acids, which is a good cholesterol. So, siguro nagtatanong kayo, ano naman ang epekto ng omega-3 fatty acids sa katawan, Dok? Number 1, base po ito sa mga clinical studies, isa sa effect niya, it lowers the blood pressure by 3 to 5 millimeters mercury. Oba? So, maganda po, nakakapagpababa ng blood pressure ang omega-3 fatty acids. Number 2, ang omega-3 fatty acids can lower the CRP by 20 to 30%. Ano yung CRP? It's a marker of inflammation. Pamamaga sa mga kaugatan ninyo. So, pag bumaba ang inflammation, ang CRP, less chances ang mga cardiovascular events. Next, it can lower the triglycerides by 20 to 30%. So, sino ang mataas ang triglycerides?
ang mga Pilipino matataas ang triglycerides. So, bababa ang triglycerides by 20 to 30%. Next effect, ang omega-3 fatty acids ay nagpapabawas ng AF, atrial fibrillation. So, sino sa inyo nagpapalpitate at may AF? May kilala ako dyan, no, na may AF. So, ang pag-take ng omega-3 fatty acids, it lowers the AF and it lowers or prevents the sudden cardiac death. May clinical studies yan. So, yung pagkain ko ng isang bowl ng fresh tuna na may rice, ang katumbas nito ay 250 calories at merong 3.7 grams of omega-3 fatty acids para na akong uminom ng supplement for good for 1 week. So, maraming health benefits. So, hindi po masama ang taba na galing sa fish. So again, I hope malinaw ang lahat. Kung may tanong medikal sa ating journey to health, this is the 10th video for 365 days of Journey to Health with Dr. J.